So bago tayo magsimula, magdasal muna tayo. Dakilang Diyos, Ama namin pinakapangyarihan sa lahat. Ama na rin ito ang Panginoon upang mag-aral lang ng salita o God. Nawa mo, kayo pong patuloy Panginoon, aming gawain at kayo mataas Panginoon sa aming patawarin niyo po Panginoon sa mga kasalanan namin na nagawa, mga pagkukulang namin sa inyo God. Nawa Ama, itong activities na po Panginoon na pag-study Panginoon ay tumimo Panginoon sa puso at isipan namin Panginoon na aming pag-aaralan. Salamat Ama sa oras na ito. God, thank you Panginoon. Ito po sa matalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito yung natin yung nakaraan na umuulan na walang mahinang signal. So Jesus tested in the wilderness. Matthew chapter 4 verse 1 to 11. So babasahin ko. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world and the splendor. "All this I will give you," he said, "if you will be bowed down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." Then the devil left him. And angels came and attended him. So, narinig niyo pa ako? Yan. So dito, pinapakita dito sa binasa natin na kung saan 3 beses tinempt ang Panginoong Jesus. So even he was a Messiah and the Son of God, he was also tempted. Just like of us, na tayo ay tao lamang, we are vulnerable. Hindi tayo excuse sa mga temptation. But itong temptation na ito, kabahagi ito ng maturity natin bilang isang tao, bilang isang lalong-lalo na ang followers of God. Hindi tayo vulnerable. Kaya sa tuwing sumusunod ka sa Panginoon, mas lalo yung pagsubok, iba-ibang level. Ngayon, dito, dito sa ang Panginoong Yesus nag-fasting dyan, 40 days. 40 days and 40 nights yata siya nag-fasting ang Panginoong Yesus. Kasi days pag sinabing days, syempre kasama na din yung gabi, di ba? Hindi siya kumakain. So, consider 40 days and 40 nights. Ngayon, sinabi dito na Jesus led by the Spirit. Spirit yung sinasabi dyan. Kumbaga, inalaw ng Panginoon, ang Panginoon ay hinaya niya sa sarili niya na dali sa isang wilderness. Alam niya na mangyayari. That Satan are there to tempt him and challenge him for being a Messiah. Kasi nga, marami siyang gagampanan bilang isang Messiah. Kasi nakalagay yan sa hula at prophecy ng mga propeta na nauna sa kanya na siya ay gagawing Messiah.
So, in order para ma-fulfill, eh, kailangan mo subukin siya, di ba? Kaya tulad sa atin, bago natin mapunta isang bagay, kailangan mo ng blessing. Kung material na bagay, sabihin natin material, pera na yan, kailangan natin mapunta muna sa mga pagsubok, kaya magsubok ng pag-aantay. So sa pag-aantay na yan, baka mag-arrive na mga kasi ng mga problema, andyan na yung nag-aaway-aaway ang pamilya, andyan na yung kailangan mo padala, pero wala ka mo ipadala. Di ba? Kaya inaantay ka, pero we don't know kailan darating. So yun, dito, sabi, unang pagsubok binigay ni Satanas sa Panginoon Jesus, sabi, pinakita niya yung tinapay. Kung ikaw ang Diyos o Son of God, gawin mo tinapay itong bato. Siyempre, kayang-kaya yan, di ba? Kasi siya ang Diyos. Pero hindi naman gagawin yan dahil temptation niya, pagsubok yun sa kanya, temptation ng Satan yun. Sabi ng Panginoon, kasi nga, si Satanas, alam niya ang Bible, alam niya ang Word of God, alam niya lahat yan, from cover to cover, verse to verse. Kasi nga, pinakita dito na nagko-quote pa ng Bible verse si Satanas. Nasabi unang challenge sa kanya, gawin mo bato itong tinapay para hindi makakain na kasi nag-fasting. Ang sagot ng Panginoong Hesus, Jesus answered, it is written. Ibig sabihin, nakasulat sa scripture, nakasulat sa propesya ng mga propeta noon. Man shall not live on bread alone. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, but sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi naman tayo lang nabubuhay sa material na bagay. Itong physical na katawan natin, itong mga gusto ng mga pangangailangan natin dito sa mundo, mga material na bagay. Kailangan din naman natin yan. Pero sinasabi dito na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay lamang. Ibig sabihin, bread alone o tinapay, it represents mga material na bagay. But sa bawat salita ng Panginoon, bawat sa word that comes from the mouth of God, ibig sabihin, bawat salita ng Panginoon na namumutayo sa bibig ng Diyos, ibig sabihin, itong word of God na galing sa Biblia. May mga, sabi ng mga Bible scholar, ito yung word of God that directly given o being revealed by God through man directly. Narinig. But sa atin naman kasi, in order for us to not to be confused, kasi nga, hindi na siya applicable sa panahon natin ngayon na naririnig natin yung salita ng Panginoon through galing sa langit. Ang mga propeta noon naririnig nila, pero sa atin binigay na ang kapahayagan dito sa Biblia. Babasahin na lang natin yan. Kaya kailangan balance o hindi man balance, kailangan maging mas lalo tayong aral o mas lalo tayong nagbabasa ng Biblia, maging dominante sa atin yung Word of God instead of material na bagay. Kailangan, hindi naman sinasabi ng Panginoon na hindi natin kailangan yan. Kasi sabi niya, not man shall not live by bread alone. Hindi lamang sa bread alone. Ibig sabihin, it present material na bagay. But in every word that comes from the mouth of God. So the second temptation na binigay ng Panginoon, then the devil took him into the holy city and had him attend on the highest point of the temple. Ibig sabihin, dinala ni Satanas si Jesus Christ sa highest. Dito nag-quote ng Bible verse o nag-quote ng scripture si Satanas. For it is written, nasusulat, sabi ng Satanas, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Ibig sabihin, nasusulat at utusan niya ang kanyang mga anghel na iingatan ka
Ibig sabihin, pag kahit na mahulog siya, ingatan siya ng anghel. Hindi hahayaan ng Diyos na madamage yung katawan niya. Yun ang nire-represent ng it is na sinabi ng scripture sa Satanas, di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, alam ni Satanas ang bawat scriptures na nasa Biblia. Kaya lang, hindi lang siya sumusunod sa Panginoon. Wala siyang takot sa Diyos. Sabi ng, ang sagot dito ng Panginoong Jesus, Jesus answered him, it is also written. Ito, nasusulat din, do not put the Lord your God to the test. Huwag mong subukin ng Panginoong mong Diyos. So, hindi nagwagi si Satanas. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Ibig sabihin, dinala si Jesus Christ sa Satanas doon sa pinakamataas na bundok. Pinakita sa kanya yung lahat ng kaharian, lahat ng kayamanan sa mundong ito. Mapapasayo, Satanas, mapapasayo lahat ito. If you will bow down kung yung sasambahin mo ako, to bow down and worship me. Sabi ng Jesus Christ. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Yan ang sagot ng Panginoong Jesus. Then the devil left him and the angels came and attended him. After the temptation, hindi nagwagi si Satanas dito. Umalis na si Satanas and followed the angels, multitude of angels attended Jesus Christ and triumphal ang nangyari dahil hindi siya nagpatinag doon sa temptation ni Satanas. Sa kanya naman lahat 'yan. Sa Panginoon naman lahat kasi yan ng mula sa design ng God, sa kanya lahat ito. Bakit kailangan pang itim? Tanga ba si Satanas na susubok itim ng Panginoon? Misaya yun at Son of God yun. Pero yun ay inalaw ng Diyos para may malaman na ang si Jesus Christ ay just like yung napunta siya dito, God the Father sent him to the earth, to the world, to fulfill his mission. Pinapakita dito na Panginoong Jesus is just like us, na human, in a human form, with emotion, with needs, physical needs, biological needs. Pinakita dito na inalaw yun para malaman na siya ay tao at siya rin ay Diyos. So just like us na at tayo ay sinusubok din. Kaya lang, if God are not with us, lalo na pag hindi tayo nakakapag nagbabasa lagi ng Biblia, ay automatically yan, magpadala tayo sa ating sa temptation. But pag ang Panginoon ay lagi natin sinasaliksik ang salita ng Diyos. Kasi dyan magaling sa Satanas, kailangan alam natin kung paano siya kalabanin sa pamamagitan ng Word of God at pagpanalangin. Kaya yan, nai-represent lang dito, ang lesson dito, ang moral lesson dito sa ang moral lesson dito sa ating binasa. They are vulnerable to temptation. But God help us to overcome it by the Word of God. So, kailangan nating magbasa lagi ng Biblia at maging panalangin. So, yun lamang po ang ating binasa sa panahon sa oras na ito. Nawa ay magkaroon ng kaganapan sa ating buhay. So, we are already in the knowledge that God are there also to help us, and also si Satan ay laging may mga
temptation of na o sinusubok tayo. That God sometimes are allowed, but in God's time it is already defeated and already in God reward us. Mo-overcome natin ang temptation na yun. So, yun po. So, manalangin tayo at pag-usapan natin yung natin, yung sa ibang So, dakilang Diyos, kanaming Panginoon namin pinakamahal. Sa natin, papasalamat kami at kami ay nakapagbigay, Panginoon, o nakapagkaroon ng nakagain ng knowledge, Panginoon, sa inyong salita. Kayo, Panginoon, ang bigyan ng sa matuwid ang salita, banal na salita ninyo. Sa buhay nito, God. Salamat, Ama. Pag-ingatan niyo lagi sa akin. Dumating na ka sa langit, dumating ito doon natin. Salamat pa lang. Nag-usapit na lang namin sa pangalan ng Jesus. Yan lang, iyan ko lang. Isave ko lang.